Hi guys! For today's video, pag-usapan natin ang iilan sa mga do's and don'ts sa buhay natin. Alamin natin ang mga negatibong bagay na madalas nating nagagawa na hindi natin namamalayan na ang negatibong mga bagay na ito ay pwede nating gawing positibo upang magiging kapaki-pakinabang sa buhay natin. Madalas kasi may mga ginagawa tayo na akala natin ay normal lang ang mga ito without knowing na nakakasira na pala sa buhay o pagkatao natin. Sa video na ito ay tuluyan tayong paalalahanan na imbis gawin ang mga negatibong bagay ay mas pilitin o piliin natin ang mga bagay na makatutulong sa atin upang mas magiging masaya, progresibo, less stress at magkaroon ng magandang bukas at pananaw sa buhay. Iwasan nating maghabol o mangarap sa mga tao o bagay na hindi nakakabuti sa atin. O nga pala, bago tayo magpatuloy, kung nais mong laging updated sa mga makabuluhang video, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pasuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and ideas, and share upang may matutunan ang iba. Dahil sharing is caring. Welcome back to Nudshan TV 1. This is CJ, a content maker. Narito ang mga do's and don'ts sa buhay natin. In other term, mga bagay na dapat iwasan at dapat gawing bilang alternatibo o kapalit sa isang bagay na gusto mo, ngunit may much better pa dito. Halimbawa, una, sa isang trabaho. Ang nasa isip natin, sige lang, kahit anong trabaho, basta kumita ako, pwede na. Well, walang masama kung yan ang sa tingin mo, solusyon sa kahirapan. Ngunit laging tandaan, huwag nating sarhan ang sarili sa mas magandang opportunity sa buhay. Hanggat maaari, doon tayo sa trabaho na hindi lang basta trabaho, kundi nagtrabaho ka na, nakatulong ka pa, at masaya ka sa trabaho mo. Dahil sa trabahong ito ay patuloy kang natututo, kaya tuloy-tuloy ang pag-grow mo bilang isang individual. May mga tao kasi na kahit hindi na masaya sa trabaho nila, ay sige pa rin dahil kailangan. Kaya habang tumatagal, yun din ang nagbibigay stress, sakit, at yung iba pa nga ay nauuwi sa kapahamakan. Well, hindi natin sila masisisi dahil iba't iba tayo ng capacity o kakayanan at pananaw sa buhay. Pero hanggat maaari, piliin ang trabaho na hindi makompromise ang kalusugan at pagkatao natin. Number 2, compliments. May mga tao na kahit nahihirapan na at hindi na masaya ay pinipilit pa rin gawin ang mga bagay para lang makamit ang papuri mula sa iba. Pleaser person, kumbaga. Kaya sa halip na ganon ang mangyayari ay iwasan ang ganoong setup. Huwag mong pilitin ang sarili na magustuhan ng iba. Doon ka sa mga tao na gusto kang kasama o kaibiganin sa pagiging totoong ikaw kaysa magpaka-trying hard ka na magustuhan nila upang mapasama ka sa grupo o magustuhan kanya. Tandaan, darating ang panahon mapapagod ka rin sa pagpapanggap, kaya ito rin ang sisira sa sarili mo at sa relasyon nyo. Number 3, pagpapanggap. Actually, connected ito sa number 2. Kung sa number 2 ay pagiging sabik sa compliments o papuri mula sa ibang tao, kaya napipilitan siyang gawin ang mga bagay na hindi bukal sa kanyang kalooban. Dito naman sa number 3, mas lumala dahil umabot na sa punto na nagpapanggap para lang makuha niya ang isang tao o bagay na gustong-gusto niya. Kaya sa halip na ganoon, ay itigil mo na o huwag mo nang ituloy pa ang binabalak mo. Dahil babalik din sa'yo ang hindi magandang resulta sa panluloko na gagawin mo. Iwasan ang one-sided na pagmamahal dahil darating ang araw
na ikaw din ang magdusa. Antayin mo ang taong mahal nyo ang isa't isa. Ibang-iba ang sarap at saya pagkasama mo ang taong tunay na mahal ka at mahal mo. Dahil nandoon yung feeling of contentment o pagkakontento at concern sa isa't isa. Walang halong pag-aalinlangan sa kilos mo. Sasabihin mo dahil tanggap nyo ang isa't isa ng buong buo habang magkasama. Number 4, shortcuts to learning. Maraming tao na gustong-gusto ang shortcut or mabilisan. Kaya madalas imbis na dumaan sa tamang proseso upang matuto ay nagiging spoon feeding. Gusto ng iba yung tipong isusubo na lang sa kanila para wala nang kahirap-hirap. Masarap sa feeling, di ba? Pero paano pag dumating ang panahon na kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa? Dahil yung tao na laging nandyan para sa'yo ay wala na. Anong mangyayari sa'yo? For sure, mas matinding hirap ang danasin mo dahil wala nang magturo o mag-guide sa'yo para matuto ka bago mo maranasan ang mag-isa. Kaya sa halip na ganun, huwag nating ipagkait sa sarili ang opportunities to learn and grow habang mayroon pang tao na handang tumulong upang matuto at mag-grow tayo. Huwag lang puro ngayon ang isipin natin. Dapat din nating isaalang-alang ang future natin. Number 5, mapagmataas. Marami sa mga tao na makatikim lang ng kunting yaman o kaya sa buhay o hindi kaya kapangyarihan sa lugar o community ay parang nakalimutan na lahat kung saan siya nanggaling. Hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Kinalimutan na ang mga taong nandyan para sa kanya noong mga panahong hirap siya. Tandaan, ang buhay ay parang gulong, may ups and down. Kaya huwag kalimutan tumanaw ng utang na loob o mag-appreciate sa mga tao o bagay na may ambag sa buhay mo. Or in other term, sa mga taong humubog sa pagkatao mo kaya narating mo ang pangarap o ginhawa sa buhay. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito at nag-enjoy kayo. Thank you and until next video.